And hello everyone, this is Nagus from the Nagus community. And if wala ka pa sa Discord community natin or hindi ka pa nakalike sa Facebook page natin, sumali ka na because nagsishare ako ng mga ganitong experience and guide para sa mga play to airdrops natin and as well as sa mga ibang nodes and depins, no? Pero ngayon guys, for this video, isuturuan ko muna kayo kung paano laruin tong Kororo and kung ano yung pinaka the best pet na pwede nyong gawin. Kasi para sa akin, I believe na kapag mali yung hindi naman mali 'no, pero kapag iba yung pinili mo bukod sa pet na 'to, is mahihirapan ka, which I did. Kasi siyempre una ka pa lang, wala ka pa namang idea behind, what the pet is all about. Kasi nga foggy pa rin siya and sa unang game hindi niya ipapakita sa'yo yung, itsura and abilities ng pet na kasama mo. Pero ngayon is 'pag hindi pa kayo nakakapaglaro is make sure na, pumunta kayo dito para i-guide ko kayo and siyempre kapag pumunta kayo sa Kororo website 'no, is mapupunta kayo dito, pindutin niyo lang yung play and scroll down lang kayo and meron ditong mission 1 and ayun yung ipe-play niyo. Maglo-loading siya and pipindutin niyo 'tong play. May certain objectives 'yan, ah, na explain ko sa inyo mamaya. Una, dapat ma-survive etong the beginning wala naman 'yan 'no, basta mag-proceed ka lang sa game. 'Yan yung, ah 'Yan yung matatapos mo agad 'yan. And Survivor kailangan, ma-survive mo yung wave, survive 2 waves kasi mamaya may mga opponents tayo like kunyari sa Plants versus Zombies, wave 1, wave 2, wave 3. So ma-achieve mo 'to kapag naka-survive ka ng dalawang wave. Eto naman is pangatlo, which is medyo mahirap na kasi sobrang dami nila. So eto naman is eto, sa ano lang, sa story lang din basta kausapin mo lang lahat ng mga tao or NPC is makikita mo na rin siya. And lastly, eto, Dreamcatcher, mamaya may huhulihin tayo. Medyo mabilis siya. Nahuli ko siya isang beses, no? I have played this 3 times already, no? And medyo mailap nga siya. So, hulihin nyo siya. Ipapakita ko sa inyo mamaya. So, in this video, speed run lang siya, no? So, I hope na mag-guide ko kayo. Nabasa ko lang kasi siya kaya wala tayong pakialam sa mga text nila. Pero if you're an RPG enthusiast just like me, no, binabasa ko talaga yung text kasi minsan may mga information doon na kailangan mo kailangan mo para mag-proceed yung game, no? And kapag alam mo kasi yung mga bagay na yun, mas madaling laruin yung laro. And eto na, at maglo-loading lang siya and once na nag-load na ipapakita ko na sa inyo. Medyo mabagal lang, I don't know. Medyo laggy pa rin siguro yung service nila, pero tingnan natin. Loading lang. Ayan, ayan nag-loading. Sorry. Ayan, start game. Ito yung bubungad sa inyo, start game. And kapag nandito, nagkakaroon nga ako ng vibes guys sa Harvest Moon. Kung gusto niyo na speedrun, eto na, sa dito ka agad pupunta. Kasi nakalock yung pinto na pupuntahan natin. So, dito ka dapat pupunta. And, ayan, unlock na. Tapos dito. Papasok ka sa pinto na 'to and makukuryente ka dito, magkakaroon ka daw ng kapangyarihan, et cetera, et cetera. So, huwag mo na basahin 'yan since speedrun lang naman 'to. Ayan, ayan. Ayan, basahin niyo 'yan guys, kasi as a regular RPG player, experience ko na kapag alam yung, ah, 'pag alam mo yung play, yung mga information sa game, ano, tawag dito, mas madaling laruin, 'no, nakakapaglaro ka ng Inertia, Zumania. And dati hindi rin talaga ako nagbabasa niyan since bata ako, eh, hindi pa naman marunong magbasa dati, 'di ba? Pero yun nga, nung medyo lumaki-laki na ako binalikan ko yung mga laro, ba't ako nagtagal dito? Kasi may mga quest diyan minsan na hidden, hindi mo mahanap yung characters or NPC. So mas maganda na basahin mo 'to. Pero you do you pa rin guys. So ayaw mong laruin, ayaw mong basahin, okey. Wala naman tayong magagawa and magpo-progress pa rin naman yung game. There's something I okay. So dito guys, mag-shoot kayo dito, medyo mahaba lang siya. Kasi yun yung kasama niya sa game. Okay, so papakinggan niyo siya for his rants and et cetera, et cetera. Ngayon, ang haba, di ba? So, ganito ito. Pagkatapos mo makausap lahat, is ano na siya, so magpa-progress na tayo sa story. Kasi may tawag dito, may lalabas na monster. Pero this is part of the story. Part of the story lang siya. So, eto na. Kasi ito.
guys yung Kororo, sobrang ganda niya. Very interesting. And if nakapaglaro kayo ng Harvest Moon, yung favorite or with the touch of Pokemon, and with the touch of Pokemon, yan lang. Lagi sinasabi mo. So, ito mga guys. Yung kulay green na yan na nakikita nyo. Yan yung uhulihin natin. Kaya dapat mabilis yung pindot natin. Uhulihin nyo yan guys kasi part of the game. So, hulihin natin siya. Medyo mabilis siya mag-ano eh. Na-explain ko sa inyo mamaya kung sino dapat yung pipiliin natin. Ayan, huli ka. Yan. Hulihin nyo lang yan guys. Ayan, makuhuli natin siya. And dito guys, this one is a rock type. So kapag rock type kasi tangke. So personally, I don't like tanks or bruisers. Kasi gusto ko I'm just targeting them from afar. Ito naman, medyo range siya, pero hindi ganun ka-range. Parang mid-range something. So ito, piliin nyo guys sa gitna. Kasi ito yung electric wind beast. Tapos, sobrang long range niya. If you're into League of Legends, para siyang si Ezreal. So, ito dapat yung piliin nyo. Kasi, mas madali siyang laruin talaga compared sa iba. So, for example, ito, explain ko sa inyo. Pakita na lang sa inyo kaysa magsalita ako. Give din ano. Kasi, ba't ko ito pinili sa inyo? Kasi, tawag dito. Kaya ako ito pinapili sa inyo guys. Kasi may mga criteria sa future quest na kailangan hindi ka tamaan ng skill, kailangan mabawasan yung buhay mo. Paano ka hindi mababawasan kung pinili mo rock? Tanky ka, you're supposed to be durable with damage. Diba? So, sobrang natural. So, this is the best pick for everyone. So, anong strategy yung pinaro? Ito talaga yung which the correct pet para sa unang part. And hindi ko pa lang na-explore yung game. Nabawasan ako. So, kailangan hindi kayo magpabawas na siya. Yan, parang Ezreal siya, diba? Para lang, diba sobrang dali? Guys, promise, pag tinry nyo yung ibang pets, unahin nyo muna to unahin nyo itong pilihan, sabay itry nyo yung ibang pets. Kasi guys, pag tinry nyo yung ibang pet, sobrang hirap kasi sobrang dami yung kalaban. Tapos mili ka pa. Imagine mo, may quest ka, bawal kang tamaan ng dami. Bawal kang makatanggap ng dami. Sabi mo na, mili ka. At sa League of Legends since I'm a League of Legends player, pag mili ka, imposible hindi ka tamaan ng dami. Range pwede pa pag ADC ka, diba? Pero pag mili, kaya tayo face to face ko, diba? Pag sapukan, di ka ba masasapok sa nagsapukan? Pag nagbarilan, pwede ka, diba? Di ka makatanggap ng dami. Ayan, diba sobrang dami? Tawagan yung... Ayan. Naglag lang. Pero natapos ko yung damage. Kasi malapit ako. Ayun, sobrang dami. Makatanggap ko. So, this game is taking money pero I can do the vision. Medyo matagal na lang siya. Pero at least, alam niyo yung gagawin. I'm using guys, yung controls pala nito is meron ka sa tawag dito, meron kang mouse, tapos yung atake mo, tapos yung movements mo naman is pwedeng cursor, yung arrow keys, or pwedeng WASD. So sa WASD ako pinipindot kasi itong glide na to, or yung shift, ayan. So, importante kasi siya. And dito lang din siya nasanay sa ibang laro. So, ito lang guys. Medyo lagi lang. Napansin ko din sa device ko. Hindi mga extensions yung ginagin lagi dito. Kaya I'm using Heron Browser. Heron Browser nakilala ko sa NodePay. Kasi diba may event sa NodePay dati. So hindi ko na ilang-install. Since meron din robot. Kaya nakikila yung damage natin. Kasi kapag natalo ka dito, diba
you're assuming na tutorial lang yun. Hindi siya tutorial talaga, parang quest lang yun. Kasi kapag nakasurvive yung pag di ka nakasurvive yung tatlo, ayan, ang papalaban natin yan. Pag binobomba ka na, para kang Hiroshima dyan, no? Hindi na magkakaroon. Madali lang. Parang ano lang, ito siguro dito. Tapusin na natin 'to. And I hope marami kayong natutunan. So guys, this one is, um, alam ko may continuation to. Pwede nyo i-connect yung Telegram niyo kung friend kayo sa Colorado. So may mga benefits po like eggs, magkakaroon kayo ng additional points. Pero ako kasi, personally wala akong sa gamit ko. And meron palang VIP pass, $20, $25 na yun, something. So, it's not like 30. So, nasa mga 1.5. Hindi ko binili kasi, nakita ko muna yung game kung may benefit siya. So, if wala naman, or may benefit naman, kasi VIP ka na. I'm just weighing down kung talaga ba siyang worth it. Kasi kapag nakikita ko yung mga So, yun lang. And ano pala, ang advantage pala ng VIP hindi yung golden tickets, yung golden tickets is para makapag-skip kayo sa dahil sa hindi makakakuha ng points. So, I'm assuming na every additional ticket is more chances of obtaining a rare pet. Tapos, at the same time, siguro may benefits din siguro like discounts. Pero wala pa namang na-disclose. Actually, wala namang na-disclose. Hindi ako naglalaro ng ML. Yung ML yun lang naglalaro. So, parang Pokemon din talaga, meron siyang time advantage. Ito ay link so kanina. Diba may nakita kayo na effect dito. Meron nga rin yun. Ah, basahin nyo na lang guys kung paano nag-effect yun. So, pwede nyo rin siyang makita na kapag sinerch ko muna yung pagkatapos nun, tapos na. Guys, so ang bottom line ng or summary ng video na to is ayan, pansin niyo lahat is tapos natin. Ang bottom line nito is piliin niyo yung gitnang pet kasi that's the best pet that you can get to progress in the game. Guys, wag niyo nang piliin yun ba? It is a no-brainer range tapos di ka mababawasan kasi nga long range ka. Tapos may mga quest pa na dapat hindi ka mabawasan. So yun lang guys, peace out. Follow nyo kami sa Discord ng Facebook Nagus, OX Nagus sa Facebook and Nagus naman sa Discord. Nasa Facebook page lang natin yung link. See you. Bye-bye.